Poco X8 Pro Max, papasa nga ba as a flagship killer? Tara, try natin to. So last month, in-release ng Poco ang kanilang mga Poco X8 series phones, yung Poco X8 Pro at saka yung kanilang panibagong Poco X8 Pro Max. So completely new model to sa kanilang segment. Dito sa video na to, pag-uusapan natin kung sulit nga ba na i-purchase nyo ang Pro Max na model nila, ano yung differences nito versus sa kanilang Pro model, at saka considering yung price ng phone na to, papasa ba siya as a flagship killer. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at share nyo na rin. And if sakaling interesado kayo sa phone na to, available siya through YouTube Shopping, i-check out nyo na lang yung mga icons sa taas ng description box with special vouchers na available if mag-check out kayo using YouTube Shopping. So, unboxing the Poco X8 Pro Max, may kita nyo naman, wala masyadong kakaiba sa box ng phone na to. Ayan pa rin yung mga typical, kapag tinanggal mo yung kanyang cover, may kita mo ang kanyang compartment, nandyan yung mga documents, jelly case, ang SIM ejector tool, and then meron din kayo yung charging cable, charger, at saka yung inyong Poco X8 Pro Max na unit. So yung unit na meron ako actually hindi nila na-include yung charger dito. Pero for the units released dito sa Pilipinas, i-include nila yan. So at least hindi nyo kailangan bumili ng charger. Dumadami kasi yung phones na hindi na rin ini-include yan. Anyway, dito ngayon tayo sa design ng Poco X8 Pro Max. And looking at this phone, if familiar kayo with the Poco X series models, very similar siya to the Poco X7 Pro na nirelease last year. Ang difference lang, mas minimalist or mas cleaner look yung binibigay sa atin ng Poco X8 Pro Max. Same design siya halos with the Poco X8 Pro, with yung change mostly doon sa size ng phone na to. Ngayon, comparing to the predecessor nga, masabi kong mas malinis, mas minimalist ang design ng Poco X8 Pro Max, kung saan hindi na magkaiba masyado yung mga lines dito sa likuran niya. Actually, parang meron lang kayong silver at saka white na colors dito sa likod. So, sobrang subtle lang nito. And then, meron naman siyang matte glass na texture na para sa akin, mas gusto ko talaga when it comes to phones. Kasi, ako, mas malinis lang tingnan, mas maganda yung hand feel, and ito lang talaga yung bias ko or yung preference ko when it comes to textures. Sa camera design naman, very similar din siya sa kanyang predecessor and also with the Poco X8 Pro. Wala masyadong change aside from dito sa metallic frame na nakukuha nyo. So, available ang phone na to in 3 different colors. Ito is yung color white. And dito nyo lang makukuha yung parang line designs dito sa likuran niya. Available din siya in color blue and color black. Pero ito, plain color na lang talaga. So, depende na lang whichever design yung sa inyo. And overall, masabi ko, mas nagustuhan ko yung bagong design ng Poco X8 Pro Max or Poco X8 series phones. Parang mas simple lang sila, mas malinis lang, but still remains loyal doon sa kung ano talaga yung design ng mga Poco phones na nakukuha natin. Moving on, build quality naman ang pag-usapan natin. And dito sa screen niya, gumagamit siya ng Gorilla Glass 7i. Marami akong phones na na-review na hindi gumagamit ng Corning Gorilla Glass. Ewan ko, pero at least with this phone, binalikan nila ang Corning Gorilla Glass 7i. And then dito sa likuran, fiberglass material naman yan. For the sides, aluminum frames ang ginagamit ng phone na to. Dito sa right side, may kita nyo ang kanyang lock button na for some reason parang may sobrang faint lang na color red na accent. And then nandito din ang kanyang mga volume buttons. Dito sa taas, yung isa niyang speaker grill na hindi nakatago sa ilalim ng kanyang screen. And para sa akin, mas may tendency lang maging malinaw yung mga ganitong speakers. And then dito naman sa baba, another set of speaker grills, ang kanyang charging port, and then SIM card tray. Compatible siya for dual SIM and compatible din siya for eSIM. Up to 2 eSIMs yung pwede nyong gamitin, pero up to 2 SIMs maximum at a time lang ang pwede nyong gamitin. Form factor wise, kaya nga Pro Max na ang tinawag nila, mas malaking dihamak ang Poco X8 Pro Max compared sa Poco X8 and also even sa kanyang predecessor. Again nga, completely new model to sa segment ng mga X-series phones, and also dahil mas malaki nga siya, significantly mas mabigat din ang Poco X8 Pro Max. So, ayun, kung ako sa inyo, punta muna kayo sa physical store, hawak-hawakan nyo muna para ma-assure kayo kung ito nga ba yung phone na gusto nyong gamitin. In any case naman, magandang trade-off yung kanyang malaking form factor kasi mas malaki din dihamak ang kanyang screen. Meron kanyang 6.83-inch na AMOLED display na syempre mataas yung refresh rate, mataas yung resolution, mataas yung peak brightness, and siksik-liglig umaapaw din yung dami ng mga
display features na makukuha nyo on this phone. Very premium, very flagship ang datingan ng Poco X8 Pro Max. If ever naman nagagamitin nyo yung kanyang speakers, naka Dolby Atmos stereo speakers na siya, and grabe lang yung volume ng phone na to. Malakas siya, as in, for phones at this price, isa ito sa mga nakakapag-deliver ng malakas talaga na audio. Although, pagdating sa mga max volume, may tendency na ma-compromise yung kanyang quality. Sa akin, dahil nga sobrang lakas niya, kahit hinaan ko siya ng konti para lang mas gumanda yung quality ng kanyang audio. Nothing new naman for phones at this price point. Usually, ganyan talaga ang kaso nila. Usapang battery naman, meron siyang napakalaki. Malaki talaga. Na 8,500 mAh battery capacity. Of course, tinest natin yan and grabe lang din yung results nito. PCWorks 3.0 battery test niya, inabot siya ng 16 hours sa ating test. And then for Mobile Legends test naman, 2 hours of gameplay na naka max brightness, max settings, max volume. 20% lang yung na-drain sa kanyang battery. Definitely a big upgrade, or definitely front runner siya pagdating sa mga phone battery performance ngayong 2026. Na very shocking kasi before, pagdating sa mga phones na nire-release ng Poco, isa yung battery sa mga usual na nagiging concern ko. At least matindi ang panatag nyo with the Poco X8 Pro Max. Tuwa lang ako kapag yung mga brand, nanap talaga nila yung mga usual na shortcoming ng mga phone nila, ng mga model nila, tapos ginagawa nila ng paraan to. With charging naman, meron siyang up to 100 watts of charging na for me, fast enough naman yung charging speed given nga na meron siyang napakalaking battery. Aside from that, meron kayong mga additional charging features katulad na lang ng kanyang 27-watt reverse charging, PD charging, bypass charging, at saka smart charging on this phone. Hindi lang available ang wireless charging on the Poco X8 Pro Max. Pero again, ito yung mga bagay na para sa akin, dami namang wins on this model. So hindi to deal breaker para sa akin. In terms of camera naman, most likely dito nyo gustong makinig. Sa camera, meron siyang dual rear camera na available, isang 15 megapixel na main camera, and then an 8 megapixel ultra wide lens. So not the most flagship camera setup na makuha nyo. And upon testing, para sa akin, nakapag-deliver pa rin naman ang Poco X8 Pro Max. Maganda yung colors na nabigay niya. Para sa akin, gusto ko lang yung vibrance ng kanyang mga photos, maganda yung contrast, and very consistent yung outputs na nakuha ko using the main camera. This goes for zooming in as well, kung saan hindi gaanong compromise yung quality ng phone na to kahit pa wala tayong telephoto lens na nakuha. Of course, mas maganda pa rin kung meron telephoto lens, pero for me, enough pa naman to for a phone at this price. With the ultra-wide lens, however, dito nag-iba yung quality natin. 8 megapixel lang siya, so pag nagka-crop kayo, medyo ma-compromise yung quality ng kanyang mga shots, as well as nag-iiba din yung kanyang timpla. Mas less yung dynamic range ng kanyang ultra-wide lens na mas mapapansin nyo kapag against the light kayo when taking photos. In low light situations, however, para sa akin maganda yung kanyang performance. No need to select yung night mode kasi automatically na siyang mag-a-adjust if masense niya na medyo madilim ang inyong lighting situation. Ngayon, doon naman tayo sa kanyang selfie camera. And para sa akin, this needs to be addressed. 20 megapixel camera on a phone at this price, and makita nyo sa results, not the best front-facing camera around. Para sa akin, hindi nyo talaga nakuha yung skin tone ko. Hindi ko alam if it's me? I'm the problem ba talaga? Or talagang, ayun nga, medyo hirap sa skin tone ang kanyang front-facing camera, which is ironic kasi usually, gagamitin mo siya para sa mga selfies at groupies mo na kung ano-anong skin tone ang ika-capture. If maputi ka, I doubt na maging problema mo to, at napansin ko to pagdating sa mga phones na galing China. Grabe lang talaga yung bias nila towards sa mga mapuputi ang balat. Pero dahil di ako maputi, yun, kita nyo, struggle is real talaga. For the video naman, maganda yung output na nabibigay niya, especially for a phone at this price. Maganda yung stability niya, may onting stuttering tayo. Still quite normal for premium mid-range phones. Capable siya of shooting up to 4K at 60 FPS. Na again, hindi nyo kadalasang ma-encounter for phones at this price range. So, pagdating sa camera performance, medyo may ups and downs tayo on the Poco X8 Pro Max. Pag-aralan nyo na mabuti if ganito yung camera performance na gusto nyo mula sa isang phone. Still a great camera phone, pero alam mo lang talaga na hindi ito yung focus ng phone na to. Ngayon, capable siya of shooting ng matataas na resolution. And yan, syempre, natulungan tayo ng malakas niya na chipset. And when I say malakas,
Grabe lang talaga yung lakas ng chipset niya. Gumagamit siya ng MediaTek Dimensity 9500S na chipset. Wait, double check ko ah. Yes, tama yung nilista ko. MediaTek Dimensity 9500S na chipset. And kaya ako siya kailangan double check kasi flagship chipset yung ginagamit ng Poco X8 Pro Max. Definitely, di mo to makukuha in any phone at this price range. And ngayon, 2026, ngayon pa lang sasabihin ko na ito ang pinakamalakas na premium mid-range phone na pwede nyo makuha. Pili ko hanggang sa katapusan to ng 2026, ito na yung pinakamalakas na makukuha nyo. So kung kayo naghahanap ng flagship level performance, sobrang bilis, sobrang taas ng numbers, sobrang taas ng benchmarks, dito kayo sa Poco X8 Pro Max. Syempre, tinas natin yung sa gaming and no questions asked na naman, mataas yung mga settings na nakuha natin for games like Mobile Legends, Call of Duty, and even for a game like Genshin Impact, for a phone at this price, flying colors ang performance ng Poco X8 Pro Max. With thermals, hindi rin siya masyado naging concern sa akin. Although kasi medyo naka-aircon ako pag ginagamit ko siya recently. Pero kahit naglalaro naman ako ng ilang oras using the Poco X8 Pro Max, hindi ko naman na-encounter yung thermal throttling or any concerning issue talaga pagdating sa init. Init, syempre, expect nyo init talaga yung phone kapag ginamit nyo ng mga 3-4 na oras. Syempre, kailangan nyo pa rin siyang pagpahinga. Pero para sa akin, di naman alarming or concerning yung mga gantong bagay. So again, kung medyo nagtipid ng konti si Poco pagdating sa kanyang camera performance, sinagad niya naman pagdating sa kanyang chipset performance. Malayo to versus doon sa kanyang Pro model lang. And even for phones at this price point, it definitely a great option if talagang chipset performance ang hinahabol mo. Ngayon, this phone runs on HyperOS with 4 years of software updates and then 6 years naman of security updates. Syempre, compatible yung 5G on this phone. Meron siyang Wi-Fi 6, NFC, at saka Bluetooth 6.0. Definitely, ito yung mga latest features na pwede nyo makuha sa isang phone. Of course, hindi din pinalagpas ng Poco yung mga AI features na pwede nalang ilagay dito sa phone na to na matatagpuan nyo sa settings sa Xiaomi Hyper AI. From AI dynamic wallpapers, speech recognitions, at saka AI subtitles. Kasama pa rin syempre yung mga Google Gemini features katulad na lang ng circle to search. If ever naman na gusto nyo i-edit yung inyong mga photos, nandyan din yung mga AI editing features katulad na lang ng AI erase para matanggal nyo yung mga photo bombers sa mga photos nyo, sky para mas gawing clear yung skies ng inyong mga photo, along with other AI editing features. So both in hardware, software, and even AI features, kompleto naman dito sa Poco X8 Pro Max. At sa lahat na to, magkano nga ba ang Poco X8 Pro Max? At papasabatong flagship killer. So, itong phone na to, hindi natin siya makukumpara sa kanyang predecessor kasi ay nga completely new model siya. Available siya in 2 different variants. Yung 12 plus 256GB niya ay nagkakalagang 25,999 pesos. At para naman sa kanyang 12 plus 512GB ay nagkakalaga ito na 27,999 pesos. At sa mga presyo na to, talaga nga namang magugulat ka na lang sa performance ng Poco X8 Pro Max. Halos doblehin niya yung performance ng Poco X8 Pro at grabe, tapatan niya yung performance ng mga phone na around 40,000, 50,000, even 100,000 pesos. Personally, para sa akin, hindi ko siya matatawag completely as a flagship killer. If sakaling talagang performance-based or chipset performance lang talaga habol nyo, automatically, syempre flagship killer agad ang Poco X8 Pro. Madami siya mga Android phones sa tatalunan in terms of performance lang na kahit mas mahal sa kanya, mas malakas pa rin siya. However, karamihan sa atin, hindi lang naman chipset performance ang hinahabol sa phone. Of course, meron tayong mga konting compromise na makukuha, katulad na lang ng kanyang selfie camera at saka ng kanyang camera performance. Looking at the photos, masabi kong maganda naman ang photos na to for the price of this phone. However, comparing it to phones na nasa flagship level talaga, meron tayong noticeable differences. Ngayon, ang tanong kung deal breaker ba to mga differences na to para sa inyo? Kasi in this day and age, kung saan nagmamahalan lahat ng mga bagay, bilihin, definitely isang malakas at sulit na phone ang Poco X8 Pro Max. Stand out talaga yung kanyang performance even comparing to phones na mas mahal
mahal sa kanya, and definitely a great option if nagtitipid kayo at gusto nyo ng isang malakas na flagship level performance mula sa isang phone. The fastest premium mid-range phone of 2026. Again, if sakaling interesado kayo, available ito through YouTube Shopping along with other Poco phones na available sa official Shopee store nila. Click nyo na lang yung mga icons sa taas ng description box at may mga special vouchers pa kayong makukuha if mag-checkout kayo sa YouTube Shopping. Yun naman sabi ko about the Poco X8 Pro Max. Hopefully ay nakatulong sa inyo video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang dapat yung kuning phone ngayon 2026. Again, kung sakali di pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below, hit yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Again, ako si Alvin of ATT. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.